Kabanata 641. Habang nag-iisip ng paraan si Amos Augustus para humingi ng tawad para maiwasan ang sarili niyang mapahiya, bumisita si Harvey York sa Longmen Budokan. Nang gumawa na lang siya ng isang tasa ng tsaa, narinig mula sa labas ang mga tunog ng makina. Isang hanay ng mga ambulansya ang nakaparada sa labas nang sumugod ang isang dosenang lalaking nakasuot ng puting Amerikana. Isang matangkad at magandang babae ang lumakad sa harapan. Malamig niyang nilingon ang paligid niya bago lumapit kay Harvey. Humihigop ng tsaa si Harvey nang makilala niya ang babae. Siya ang direktor ng nangungunang People Hospital sa outskirts at ang babaeng namamahala sa pagliligtas kay Quincy, si Courtney Lloyd. Lumapit ang isang alagad ng Longmen para batiin ang babae. "Hindi po kami nag-e-enroll ng mga estudyante, ma'am. Hindi ako nandito para magsanay." Kumunot ang noo ni Courtney. Pinapakain ni Dorian Howell ang ideya na siya ay nasa bingit ng kamatayan sa nakalipas na 20 taon. Naging dahilan ito upang hamina ang imahe ng Longmen. Ito rin ang dahilan kung bakit hinamak ni Courtney ang organisasyon. Ang kapatid ni Neil Osborne, si Yasmin Osborne, ay kasalukuyang namamahala sa sangay sa outskirts ng Longmen. Ngunit sa mga mata ni Courtney, bumagsak na sana ang sangay sa ngayon nang walang tulong ni Neil. Buong pagmamalaki niyang nilapitan si Harvey na naka-cross arms. "I share to give you a chance, Harvey," sinabi ni Mrs. Andy kaninang umaga, "kung ililigtas mo ang kanyang anak. Susuportahan kanya sa outskirts." Bakas sa mukha niya ang pagmamataas ni Courtney. Sa kanyang mga mata, si Harvey ay dapat na tumalon sa tuwa. Kung tutusin, napakalaki ng katayuan ni Neil. "I'm given a chance. How noble." Casual na humigop ng tsaa si Harvey na may mapaglarong tingin. "Paano ito? Ang isang maliit na prito ay hindi karapat-dapat dito. You should just take it instead. Siguraduhin mong mahalin mo ito." Agad na nagdilim ang mukha ni Courtney. "Anong ibig mong sabihin dyan?" Napangiti si Harvey. "Hindi ako pupunta. Yun ang ibig kong sabihin." Alam na niya na maantala lamang ni Justin Walker at ng iba pa ang kalagayan ni Quincy, at hindi pagalingin ito. Hindi napigilan nina Courtney at Andy Quinlan ang pagkadismaya sa kanila. May naisip lang sila pagkatapos nun. Dahil sa gulat, nakalimutan na nilang buong-buo ang paggalang ni Justin at ng iba pa kay Harvey. Naniniwala sila na si Harvey ay tiyak na magpapahiram ng tulong upang ipakita ang kanyang sarili kung bibigyan ng pagkakataon. At muli, hindi mapakali si Harvey. Walang kasalanan si Quincy. Wala siyang balak tulungan siya. Pero una, gusto niyang makita ang sincerity. Gusto niyang tumulong kapag ganito ang pakikitungo niya. Keep on dreaming. At saka, walang pakialam si Harvey kay Courtney. Napagtanto mo ba kung ano ang nawawala sa iyo? Sa maraming tao, minsan lang sila nakatagpo ng isang kilalang tao. Kung pinalampas mo ang pagkakataong tulad niyan, kung gayon ay mananatili kang isang mababang magsasaka sa buong buhay mo. Gusto mo bang maging upperclassman nang walang tulong ni Mrs. Andy? Ituloy mo ang pangarap. Bitter ang itsura ni Courtney Lloyd na para bang binibigyan niya ng lecture si Harvey York. Sabi nga, halatang-halata sa kanyang mga salita ang paghamak at pamimilit. Kung tutusin, ang paglilingkod kay Neil Osborne at sa kanyang pamilya ay isang pagpapala sa kanya. How dare a loser like Harvey not cherish an opportunity like this? Sa palagay niya ay kahanga-hanga siya dahil lamang siya ay nagsanay sa loob ng ilang taon. Hindi ba niya alam na ang mga masters ng kanilang sariling craft ay palaging ibebenta ang kanilang sarili sa mga taong may awtoridad? Tapos na ang edad ng mga bayani. Gaano man siya kalakas, kung wala ang suporta ng gobyerno at mga makapangyarihang tao, ano pa ang magagawa niya maliban sa ibenta ang kanyang pagganap sa mga lansangan? Casual na humigop ng tsaa si Harvey nang hindi man lang tumitingin kay Courtney. Nagpakita ng mas malamig na tingin si Courtney matapos makitang hindi nakaapekto kay Harvey ang kanyang mga salita. "You want to be blunt, Harvey? Do you think you can just decline because you don't want to?" Tiyak na may dumi sa iyo kahit gaano ka pa kataas. Kung hindi ka makikinig,
maaaring simulan kaagad ni Mrs. Andy ang isang masusing investigasyon sa iyo. Hindi ka man lang magkakaroon ng pagkakataon na pagsisihan ang iyong desisyon kapag nangyari iyon. Tapos, ang mga taong nakakulong sa likod ng mga rehas ay pinagkaaitan ng kanilang mga karapatan. Si Courtney ay nagpakita ng isang mapagmataas na tingin. Dati na niyang binyantaan ng maraming tao gamit ang pananalita, at naniniwala siyang gagana ito laban sa isang kabataang tulad ni Harvey. Ang mga taong tulad niya ay ang pinakamatatakot na makulong. Habang si Courtney ay tuwang-tuwa, sa pag-aakalang nakarating na siya, inilapag ni Harvey ang kanyang tasa bago itinuro ang pintuan sa harapan. Umalis ka na, natigilan si Courtney. Ano ang sinabi mo sa akin? Galit na bulalas niya. Sabihin mo ulit yan. Naniniwala siya na siya ang pinakamataas na direktor ng People's Hospital, at ang mayayamang tao at makapangyarihang mga tao ay kailangang magbigay ng paggalang sa kanya kahit na ano. Babayaran siya ng $35 para sa bawat appointment. At kung hindi siya mabok, ang mga tao ay walang magagawa kundi maghanap ng mga scalper. At gayunpaman, ang isang babae na may napakalawak na reputasyon ay wala pa ring ibig sabihin kay Harvey. Sinabihan pa siya nitong umalis sa harap ng lahat. Iyon ay hindi mapapatawad. Tumingin si Harvey kay Courtney na para bang tanga. Umalis ka na dito. Kung aalis ka sa loob ng susunod na 3 segundo, baka iwanan na rin kita. But after that, don't blame for getting someone to roll you out of here. Galit na galit si Courtney nang magsimula siyang mag-hyperventilate. Patay ka na, bastard ka. Bulalas niya habang galit na nagngangalit ang mga ngipin at nakatitig kay Harvey. Ang iyong nakaraan ay mahuhukay ng lubusan sa lalong madaling panahon. Kapag nangyari iyon, mamamatay ka sa isang kakilakilabot na kamatayan. Dahil walang choice ang dalawa kundi ang mag-away. Ano ang punto ng pagkakaroon ng mga pagpigil? Ano? Sa tingin mo pwede mo nalang yayain si Sir York na pumunta kung saan-saan dahil director ka? Sino ka sa tingin mo? Ang director ng police station. Nako, hindi nyo alam. Siya ang direktor ng Top People's Hospital. Ang galing niya sa operasyon. Marami siyang natamo na pabor dahil maraming pulis ang nagpapatahi sa kanya. Ano, humihingi ka ba ng reward ngayon? Are you trying to take advantage of us or something? Ito ba ang dapat gawin ng isang anghel na nakaputi? Malungkot na nagsalita ang mga disipulo ng Longmen matapos marinig ang mga salita ni Courtney Lloyd. Hindi alam ng mga disipulo kung sino si Harvey York, ngunit alam nilang nakatulong siya ng kaunti sa sangay sa outskirts. Natural na galit sila sa isang doktor na nagbabanta kay Harvey. Buti na lang at hindi na nila masampal si Courtney sa mukha. Nag-wave ng kamay si Harvey bago tuluyang nagsalita. Are you acting on your own? O si Andy ba ang naglagay sa'yo nito? Naturally, hindi naniniwala si Harvey na gagawin ni Neil Osborne ang bagay na ito ng mag-isa. Kung tutusin, hindi na niya kailangang maghintay hanggang ngayon para takutin siya. Hey, anong pinagkaiba? Malamig na tawa ni Courtney. Ipaalam ko sa iyo ang isang bagay. Ito ay hindi lamang tungkol kay Mrs. Andy. Ito ay tungkol sa buong bilog. Para sa bilog kung mayroon mang mangmang na lumaban sa amin. Wala silang magagawa kundi mamatay. Si Courtney ay tila napakatapang. Dahil si Andy Quinlan ang nagdala sa kanya dito, wala siyang choice kundi ibalik si Harvey kahit anong mangyari. Ang kanyang mga salita ay nagdadala ng isang malalim na pakiramdam ng dignidad. Malinaw na alam niya ang mga kakayahan ni Harvey, ngunit nagdududa pa rin siya sa kakayahan nitong labanan ang pamilyang Osborne at ang pamilyang Quinlan. Hindi biro ang nangungunang 10 pamilya at ang 5 nakatagong pamilya. Walang pagdadalawang isip, tila mas mayabang si Courtney kaysa dati. Mukhang may ipapaalala ako sa iyo, Harvey. I represent not just Mr. Neil and Mrs. Andy. I also speak on behalf of both their families. Maiintindihan kaya ng isang maliit na pritong tulad mo ang bigat ng mga salita ko. Kahit na wala kang kasalanan, gaano kahirap sa tingin mo ang maghugis ng ebidensya laban sa iyo? Ngumiti si Harvey. Hindi mo kailangang gawin iyon. I'll make one for you right now.
Tumayo si Harvey bago lumapit kay Courtney at sinampal ito sa mukha. Sampal. Napabalikwas si Courtney na may pulang palad sa mukha. Hindi makapaniwalang tinitigan niya si Harvey bago bumulong. Ikaw, sinaktan mo ako. Gusto mo ng ebidensya diba? Oh, hindi pa siguro mabibilang na minor injury. Sinampal muli ni Harvey si Courtney sa mukha. Sampal. Bumagsak si Courtney sa lupa. Ang kanyang puting Amerikana ay natatakpan ng dumi at dumi. Ito ay isang miserableng tanawin. Hinawakan ni Harvey ang baba niya na may ngiti sa labi. Mukhang hindi rin sapat ang dalawa. Marahil ay pagmultahin ako ng $70 para dito. Siguro dapat nating iwanan ang puwersa ng pulisya. Bibigyan kita ng pera ngayon. Isaalang-alang ang pagbabayad na ito para sa dalawa sa iyong mga session. Ikanaway ni Harvey ang pera bago ito sinampal sa mukha ni Courtney. Oh, labis na nagalit si Courtney Lloyd matapos marinig ang mga pahayag ni Harvey York. Ito ay ligtas na sabihin na siya ay lubhang walang ingat. Nilalay lang niya si Harvey. Ngunit hindi lamang ganoon ang ginawa ni Harvey, pinunasan din niya ang lupa gamit ang mukha niya. Papatayin kita, papatayin kita. Nawalan ng kontrol si Courtney. Siya ay isang magandang babae, ngunit ang kanyang init ng ulo ay hindi maganda sa sandaling ito. Sakto nang susugod na sana siya kay Harvey, narinig mula sa malayo ang tunog ng makina ng sasakyan. Isang Lamborghini SUV ang umikot sa kalahating bilog bago tuluyang huminto sa harap ng Budokan. Natigilan si Courtney. Ang isang taong nagmamaneho ng kotse na ito ay natural na magiging napakalakas. Sasamantalahin niya ang anumang pagkakataon para lang kumapit sa mga taong tulad nito. Bumukas ang pinto ng sasakyan nang lumabas ang isang gwapo na naka-white suit na naka-cross arms. Sa oras na iyon, hawak niya ang isang kahon ng regalo na may magalang na tingin. Siya ay walang iba kundi si Amos Augustus mismo. Natigilan muli si Courtney matapos makita ang mukha ni Amos. Young Master, ikaw si... Natural na kilala niya kung sino si Amos. Muli, lumingalinga siya saglit bago napansin si Harvey. Tuluyan na niyang hindi pinansin ang lahat nang lumapit siya kay Harvey bago siya magalang na yumuko. Sir York. Nilagay ni Amos ang gift box sa harap ni Harvey. Nagulat si Courtney at ang iba pa. Alam nilang lahat kung gaano kalaki ang pagkakakilanlan ni Amos. Ngunit eksaktong nagulat sila dahil doon. Sino ba si Harvey? Paano niya ginawang mapagpakumbaba ang isang tulad ni Amos sa harap niya? Isang unspeakable thought ang bumalot sa isip ni Courtney. Baka may nakatagong pagkakakilanlan na hindi niya alam tungkol kay Harvey. Ang Smalt Sect ay may kasalanan, Sir York. Ang aking mga nasasakupan ay kumilos ng walang pahintulot ko, ngunit ito pa rin ang aking pasanin. Sinseryosong tingin ang ipinakita ni Amos nang buksan niya ang kahon. May isang lumang kristal na badge. Ito ang badge ng Smalt Sect. Ang badge ay may autoridad bilang master mismo. Consider this our sincerity. Hindi man lang nagulat si Harvey sa pagbisita ni Amos. Kung susuriin ang personalidad ni Amos at ang kanyang kawalan ngayon, tiyak na magpapakita siya para magpaliwanag. Ang sabi, hindi inaasahan ni Harvey na kikilos siya ng may paggalang. Nakangiting kinuha ni Harvey ang badge. Totoo ba yang sinasabi mo? Ngumiti pabalik si Amos. Bakit ako magsisinungaling? 3 lang sa Smalt Sect. Ang isang ito ay pag-aari ko. Ito ay kumakatawan hindi lamang sa aking napakalawak na autoridad kundi pati na rin sa aking katapatan. Umaasa ako na makikita mo iyon. Inihagis ni Harvey ang badge sa mesa. So, kakagatin mo kung sinong iuutos ko. Huminto muna si Amos bago bahagyang tumango. Oo naman. Tinuro ni Harvey si Courtney. Pagkatapos, itapon mo siya rito. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 6045. Gusto niyang ipatapon siya kay Amos. Nagulat at nagalit si Courtney Lloyd. Nagulat siya na ang Smalt Sect ay magbibigay ng ganitong paggalang kay Harvey York. Ngunit mas nagalit siya na hindi rin siya iginalang ni Harvey. Naloko ka ba ng lalaking ito, young master?
Bakit mo siya bibigyan ng badge? Ano ang mangyayari kung magpasya siyang magpakitang gilas dito? Mapapahiya ang Smoltz sect. Pakiusap, pag-isipang mabuti ito, young master. Ang mga salita ni Courtney ay taos puso at magalang sa kabila ng kanyang maliwanag na takot. Malinaw na ayaw niyang magkaroon ng kahanga-hangang badge si Harvey. Kung hindi, paano niya ito sasamantalahin? Paano niya madudurog siya noon? Higit sa lahat, kung hindi niya maisakatuparan ang kanyang layunin dito, ang pagpatay sa kanya ni Andy Quinlan ang pinakamababa sa kanyang mga alalahanin. Sampal. Ikinumpas ni Amos Augustus ang likod ng kanyang palad pasulong, na hinampas si Courtney sa lupa. Tumahimik ka, hindi mo ba nakikita na si Sir York ang kausap ko dito? Hindi mo ba masasabi na isa siyang importanteng bisita ng Smoltz sect? Let tell you something, kung hindi mo siya respetuhin muli, pagkatapos ay huwag mong pintasan ang sekta para sa ganap na pagtanggal sa iyo. Umalis ka na dito, ngayon din. Bilasan mo, kung hindi mo gagawin, kukunin ko ang aking mga tauhan upang tulungan ka. Naiintindihan ko, young master. Nagpakita si Courtney ng nakakatakot na ekspresyon. Hindi niya maintindihan kung bakit ganito ang pakikitungo ni Amos kay Harvey, ngunit wala siyang pagpipilian kundi sundin ang utos nito. Kung hindi, ipapakita niya sa kanya ang isang mundo ng sakit. Napayuko si Courtney sa sama ng loob bago natalisod palabas ng Budokan. Hindi man lang niya tinapik ang alikabok at hinaplos ang kanyang damit nang sumakay siya sa kanyang sasakyan, na mukhang miserable. Nang matagal nang nawala ang sasakyan, nagngangalit siya, nanunumpa na bawiin ang kanyang pagmamataas kahit na ano. Sa gayon, kung magagawa niya iyon ay hindi rin niya alam. Nagpakita ng paghamak ang mga alagad ng longmen nang makita nila ang tanawin. How dare she even try to threaten Sir York like that? She must have a death wish or something. Are you happy with that, Sir York? Malumanay na ngumiti si Amos kay Harvey. Hinawakan ni Harvey ang badge bago ngumiti pabalik. Not bad. I'm happy with that. Tulad ng inaasahan para sa batang master na hawakan ang mga bagay. Nakikita ko ang sincerity mo. I'll let you off the hook this time. Ang sabi, umaasa ako na maaari kang pumatay sa susunod. Kung hindi ka kumpiyansa, iminumungkahi ko sa iyo na huwag subukan ang anumang bagay. Ipapahiya mo lang ang sarili mo. Tama ka dyan. Huwag kang mag-alala. Gamit ang badge, kahit ako ay nasa ilalim ng iyong kontrol. Hindi rin ako mangangahas na gumawa ng kahit ano sa iyo. Ito ay magiging lubhang kawalang galang pagkatapos nito. Nagsalin si Harvey ng isang tasa ng tsaa bago ibinigay ito kay Amos. Ang mga taong tulad mo ay talagang nagmamalasakit dyan. Tanong niya sabay ngiti ng curious. Nagbibiro ka siguro. Sa aking opinyon, ikaw ang palaging magiging superior ko. Kung wala na, aalis na agad ako. Please don't hesitate to contact if anything happens. Matapos makitang umalis si Amos, inilapag ni Harvey ang kanyang tasa at nag-isip. Hindi ba masyadong magalang ang lalaking iyon, Sir York? Ito ang badge ng Smoltz sect, kung tutuusin. Ito ay may awtoridad bilang pinuno ng sekta. Sumipot si Romana sa likod ni Harvey na may pagdududang tingin. Hindi niya akalain na ganito kahanga si Harvey. Hindi lang napahiya si Amos, napilitan din siyang ibigay ang badge. Saglit na pinaglaruan ni Harvey ang badge. Sa tingin mo ba talaga magagamit natin ang ganito? Natigilan si Romana. Bakit hindi? Siya ay isang tusong tao. Kaya niyang gawing realidad ang anumang gusto niya. Para sa Smoltz sect, hindi natin sila masisisi sa kanilang paggalang. Ang badge na ito ay hindi magiging kapaki-pakinabang kung talagang kailangan natin ito. Bibigyan kita ng isang halimbawa. Kung ipaglalaban ko si Amos hanggang kamatayan bukas, sa tingin mo ba luluhod lang siya kapag nakita niya ang badge? Kung ang kanyang guro, ang kanyang sariling ama, ay tumigil sa kanyang pag-akyat sa kapangyarihan, hindi siya magdadalawang isip na pumatay. He calls his superior. What a joke. Parang may na-realize si Romana. Medyo nalungkot siya. Sinasabi mo ba na ang badge ay ganap na walang silbi? Humalaklak si Harvey. Kahit ang putik sa lupa ay may mga gamit.
At saka, ito ang badge ng Smalt Sect. Ito ay may kapangyarihan bilang master mismo. Hindi ito magiging kapaki-pakinabang sa akin, ngunit para sa ibang tao, iba ito. Pumalakpak si Harvey, saka tumayo. Tell Callie and Mr. Dorian to help with something. Ibigay mo ito kay Stefan. I'm already giving him a chance. I do hope that he'll cherish it. Napahanga si Romana. Anong galaw? Nakakabaliw ito. Tiyak na gagamitin ni Stefan ng husto ang badge. Hindi siya mag-iiwan ng puwang para sa paghihiganti. Nalantad na ang kahinaan ni Amos. Magagalit siya kung malalaman niya ang tungkol dito. Kaya ko to, Sir York. Hindi na kailangang magpatulong kay Mr. Dorian. Napabuntong hininga si Harvey at tinapik sa balikat si Romana. Romana, marami ka pang dapat matutunan. Kailangan mo bang gawing malinaw ang lahat? Una, masisiguro ng kahanga-hangang kasanayan ni Mr. Dorian ang kompletong paglilihim ng sitwasyon. Ito talaga ang kailangan natin. Makatitiyak tayo na sa tulong ni Stefan, sasaksakin si Amos sa likod ng hindi niya inaasahan. Pangalawa, sa lakas at katayuan ni Mr. Dorian, papaalalahanan si Stefan na huwag lalaban sa kanyang amo pagkatapos niyang mabigla. Pangatlo, dapat nating isaalang-alang ito bilang isang paraan upang bigyan ng kaluwagan si Stefan. Matapos makita ang ating lakas, gagawin niya ang lahat upang matupad ang kanyang pangarap bilang isang young master. Walang pakialam si Harvey kung ano ang gagawin ni Stefan matapos makuha ang badge ng Smalt Sect. Gusto niyang gamitin si Stefan para mas mahirapan si Amos. Hanggat hindi susubukan ni Stefan na kagatin siya pabalik, magiging maayos siya sa anumang bagay. Pinag-isipan pa niyang magpadala ng suporta kay Stefan kung hindi kaya ng huli si Amos ng mag-isa. Ang kanyang atensyon ay palaging nasa Evermore, na hindi nagpahayag ng sarili sa loob ng mahabang panahon. May mga landas mula sa Smalt Sect na nagpapahiwatig na si Henrik at ang iba pa ay mula sa Evermore. Gayunpaman, sa paghusga mula sa kanilang paraan ng paggawa ng mga bagay, na tila hindi malamang. Naisip ni Harvey na wala pang nakakaalam ng mga track ng Evermore. Habang nagpaplanong alamin ang kinaroroonan ng Evermore, lumipas ang isang araw. Aalis na sana siya sa Longmen Budokon, nang may ilang mararangyang sasakyan na naglalabas ng mabangis na aura sa harap ng pintuan. Huminto siya sa kanyang kinatatayuan, at tiningnan sila ng may pagtataka. Bumukas ang mga pinto ng kotse, at may ilang babaeng nakadamit na natatakpan ng alahas na mayabang na nagsuot ng mataas na takong. Ang babaeng nasa harapan ay walang iba kundi si Andy, isang taong matagal nang hindi nakikita ni Harvey. Ito ay kakaiba, si Quincy ay nakahiga sa kanyang sickbed sa mga sandaling ito. At gayunpaman, nasa mood ang kanyang ina na gawing perpekto ang kanyang makeup at itugma ang kanyang mga damit sa kanyang mga accessories. Matapos makita ang walang laman at sira-sirang Budokon, ang mga bejeweled na kababaihan sa kanyang paligid ay nagpahayag ng lubos na paghamak. Sa mga mayayabang na babae, ang lugar na ito ay amoy pawis. Kung hindi dahil kay Andy, wala silang interes the first place. Kailangan nilang itapon ang kanilang mataas na takong pagkatapos umalis dito. Ang isang pares ay nagkakahalaga ng higit sa $100. Isang malaking grupo ng mga bodyguards ang sumunod sa kanila. Ang mga silhouette ng kanilang mga baril ay makikita sa kanilang mga kamiseta. May mga kredensyal pa silang nakasabit sa kanilang mga dibdib, na nagpapakita ng kanilang awtoridad. Nang makita ito, napangiti si Harvey. Paumanhin, ngunit ang Budokon ay hindi kumukuha ng anumang mga mag-aaral sa ngayon. Walang saysay na dalhin ng maraming tao dito. Enough nonsense, Harvey. How ignorant can you get? Sigaw ni Andy, saka sinukat si Harvey ng malupit na ekspresyon. I came here for only one thing. I'm giving you a chance to save my daughter. Hanggat gumaling siya, I'll let you off the hook for taking advantage of Courtney. Sinabi niya ang mga salitang iyon ng may labis na pagmamataas. Pero kung hindi mo kaya, paparusahan kita sa 2 krimen na yan. I'll make your life a living hell. Umakto si Andy na parabang siya ang reyna ng mundo. Sa kabila noon, walang pakialam si Harvey.
Hindi ako sasama, mataray niyang sabi. Hindi, ikaw. Tiningnan siya ni Andy na may nakakakilabot na ekspresyon. Let tell you something, Harvey. There are some things you simply have to do, no matter what. I understand that because of your talents at such a young age, you think you're actually impressive. That's why you're acting so arrogantly. Dapat mong malaman na maliban kung ikaw ay mula sa nangungunang 10 pamilya, ang 5 nakatagong pamilya, at ang 4 na pundasyon, o ang sagradong lugar ng pagsasanay sa martial arts. Wala kang karapatang kumilos ng ganito sa harap ko. Naiintindihan mo ba? Ikanaway ni Harvey ang kanyang daliri, nag-click sa kanyang dila. I thought you're completely fearless. Who knew Mr. Neil's wife would be scared of that many people? Hindi talaga bagay sa pagkatao mo ang mga sinasabi mo. Lalong nagdilim ang mukha ni Andy. Harvey York. The world's always bigger than you think. Dapat matakot at respetuhin ako ng lahat, pati ikaw. Let tell you something. Bihira kong tretuhin ang mga tao ng ganoong paggalang. If you don't know what's best for yourself, then don't blame me for what happens next. The other beautiful women covertly looked down on Harvey, believing he was just an arrogant brat. Normally speaking, being treated with respect by Andy should have been a huge blessing to anyone. Hindi lamang tumanggi si Harvey na gumanti at kumilos ng mataas at makapangyarihan. Niyurakan pa niya ang buong dignidad ni Andy. Nakakabaliw ito. Harvey crossed his arms, nakalmado. May dahilan ako para hindi pumunta. I suddenly believe I'm just a small fry. What's going to happen if I accidentally kill your daughter? Who's going to help if you people bury yourselves under her coffin? Itinuro ni Andy si Harvey na nanginginig ang daliri sa galit. Nanginginig tuloy ang mga kalamnan sa mukha niya. Huminga siya ng malalim para pakalmayan ang sarili bago muling nagsalita. Hindi ito ang unang pagkikita nating dalawa, Harvey. Kung wala kang kakayahan, hindi ka sana magsasalita ng ganito kalaki sa harap ko. I'll be blunt. Magkanong pera ang hinihingi mo? O may iba ka bang gusto? Say it already. Sisiguraduhin kung makontento ka. Andy crossed her arms, at ibinaling ang kanyang ilong kay Harvey. Para sa kanya, si Harvey ay kumikilos lamang ng mataas at makapangyarihan para sa kapakanan ng kanyang mga interes. Baka may ginawa siyang karumal-dumal, at binalak na ayusin ni Neil ang mga bagay-bagay. Mula nang dumating sa dulong bahagi, dahil sa kanyang asawa, lahat ay walang tanong sa kanya. Si Harvey lang ang exception. Hindi ko kailangan ng pera mo, at hindi ko rin hinihingi ang autoridad mo. Si Harvey ay nanatiling kalmado at buo. Gusto kong tumalikod kayong mga tao at umalis. Lalong nagiging putik ang hangin sa sandaling tumuntong kayo rito. Ikaw. Si Andy ay lubos na nagalit na kinagat niya ang kanyang labi, at saka kumaway ng kanyang kamay. May ilang lalaking nakasut ang naglabas ng isang malaking kahon mula sa trunk ng kotse. Ang mga kislap ng ginto ay tumagas sa labas ng mabuksan ng kahon. Makikita ang mga hanay ng mga gintong bar. Mayroong hindi bababa sa 100 bar sa loob ng kahon. Ang isang malaking halaga ng pera ay maaaring palitan sa anumang bansa kung ang ginto ay totoo. Ang dami ay maaaring makasilaw kahit isang napakayamang tao. Tama na ang pagpapanggap, Harvey. Sinipa ni Andy ang kahon, at nagkalat ang mga gintong bars sa lupa. Iligtas mo ang aking anak, at ang lahat ng ito ay sa iyo. May utang na loob din sa iyo si Neil. Tanggapin mo ang aking salita. Kung gagawin mo ang sinasabi ko ngayon, magkakaroon ka ng maraming benepisyo. Ngunit kung ikaw ay gumawa ng paraan, ikaw ay magiging kakilakilabot. Sabay-sabay na tumango ang mga magagandang babae matapos marinig ang sinabi ni Andy. Malinaw na hinamak ng mga elite na ito ang mga aksyon ni Harvey. Ang mga taong tulad niya ay laging nangungulila sa kanilang harapan, na nagmamakaawas sa kanila na magkaroon sila ng pagkakataong makipagtulungan. Iyon ang una nilang nakita ang tulad ni Harvey. Iyon ang una nilang pagkikita ng ganoong kay-abangan din. Nakatitig si Harvey sa gintong nasa lupa na walang emosyon.
Hindi mahalaga ang pera, ni ang pabor ni Neil. To put it bluntly, walang karapatan si Neil na utangin iyon sa kanya. Sa totoo lang, kung isasantabi lang ni Neil ang kanyang ego para humingi ng tawad at humingi ng tulong, tiyak na gagawin iyon ni Harvey dahil iginagalang niya sina Quincy at Yasmin. Kung tutusin, gusto lang niyang makita ang sinseridad ni Neil. Base sa ugali at ugali ni Andy, may naintindihan si Harvey. Kung talagang nailigtas niya si Quincy, siya lang ang makakatanggap ng sama ng loob ng isang tao. Ano ang punto, kung gayon? Kunin mo ang ginto. Hindi rin ako interesado sa pabor ni Neil. Tahimik na tumingin si Harvey kay Andy, na ang mukha ay ang kahulugan ng pagmamalaki. Gusto mong iligtas ang iyong anak na babae. Kaya kung gawin iyon, pero sa isang kondisyon. Ikaw at si Neil ay luluhod sa harap ko, aamin sa inyong mga kasalanan, at humingi ng tawad. Ililigtas ko ang inyong anak pagkatapos nito. Mas priceless ang kalagayan ko kumpara sa mga gold bar, hindi ba? Natahimik ang lahat. Nagkatinginan ang mga magagandang babae na hindi makapaniwala. Laking gulat ni Andy. Ang kanyang mga kamay ay patuloy na nanginginig. She looked as if she was on the verge of death after hearing Harvey's words. You bastard! You damn bastard! Are you insane? Pinag-uusapan niyo dito si Mr. Neil at Mrs. Andy. Ang pamilya Osborne at ang pamilyang Quinlan ay sumusuporta sa kanila. How dare you tell them to kneel in front of you? Sino ka sa tingin mo? Gaano ka kamangmang? Mapapatay mo ang sarili mo sa outskirts sa ganyang ugali. Ang mga babae ay patuloy na iniinsulto si Harvey. Kabanata 650. Hindi pinansin ni Harvey ang hiyawan. Malamig siyang tumingin kay Andy, at isang manipis na ngisi ang sumilay sa kanyang labi. Kaya mong gawin ang lahat para sa anak mo, ano? Kahit mapahiya pa ang asawa mo. Hindi ko kailangan ng lahat ng yan. Lumuhod ka na lang. Pagagandahin ko pa ang alok. Kung luluhod ka at hihingi ng tawad ngayon din, ililigtas ko ang anak mo. Sumabog si Andy sa galit. Lumampas ka na. Hayop ka. Ako. Walang pag-aalinlangan si Harvey. Pinaganda ko na nga, pero ganyan ka pa rin. Wala palang halaga ang anak mo kumpara sa pagmamalaki mo. Mas pipiliin mong iligtas ang reputasyon mo kaysa sa anak mo. Kung ganoon, panoorin mo na lang siyang mamatay. Para sa akin, si Quincy ay isang estranghero lang. Namamatay ang tao araw-araw. Wala akong pakialam kung mabubuhay siya o hindi. Tumama ng gusto kay Andy ang mga salita ni Harvey. Maliwanag ang kahulugan ng mga sinabi niya. Isang estranghero lang si Quincy sa kanya. Magiging marangal siya kung ililigtas niya ito. Pero kung hindi, wala nang may karapatang husgahan siya. Kaya naman, determinado ka talagang labanan kami ni Neil, ha? Sigaw ni Andy. Hindi na siya sumagot. Hindi siya papayag sa kondisyon ni Harvey. Mas pinahahalagahan ng mga taong mayayaman ang kanilang pagmamalaki. Magiging katatawanan siya kung susundin niya si Harvey. Nagkibit-balikat lang si Harvey. Binigyan na kita ng pagpipilian. Sa iyo na ang desisyon. Hindi ko naman balak na labanan kayo. Sige, sige. Malamig siyang tinitigan ni Andy. Akala mo ba mahina ako dahil hindi ako nagpapakita ng kapangyarihan? Go! Isara ang Budokan. Siyasatin ang number 1 villa sa Eden Mountain. Isara ang lugar kung may kaina-hinala. Tingnan ang bank account niya. May maduming pera doon. Ikulong niyo siya kung may kaina-hinala. Ipakita niyo sa kanya ang kapangyarihan ng batas. Umagos ang galit kay Andy, at gusto niyang matikman ni Harvey ang kanyang kapangyarihan. Gawin mo ang gusto mo, sabi ni Harvey. Basta siguraduhin mong kaya mo ang kahihinatnan. Walang silbi ang magpigil sa taong gustong mamatay. Hindi alam ni Neil na ang kanyang makapangyarihang reputasyon ay mabubura sa isang iglap dahil sa asawa niya. Kawawa naman. Doon lalong nag-alab ang galit ni Andy. Nagle-lecture ka na naman. Hahagilapan ko ang dahilan para ikulong ka, at kung may mangyari sa anak ko, sisiguraduhin kong mapapasok ka ng husto.